Mga kapuso, 46 na araw na lang bagong eleksyon 2025. Ayan, bukas po March 28 simula ng campaign period ng mga tumatakbo sa local elections. At bilang gabay sa matalinong pagboto, sasagutin natin ang mga katanungan ninyo dito sa eleksyon. Sa pagpapatuloy ng election series natin, sapat kaya ang kaalaman ng mga kapuso natin tungkol sa local elections? Ano po yung ibig sabihin ng COMELEC? Ano yan? Nakalimutan ko. Commission on Election. Ano po, sa election po yun. Kailan po ang election ngayon 2025? Hindi ko sure yung mismong date pero alam ko May. May 12, 2025. Ilang taon ang pwedeng bumoto? 18 hanggang 60. Kasi bumoboto pa ako kahit 75 na ako eh. 18, pataas. Nakakaalo yung sagot ng mga kapuso natin. At para sagutin ang mga tanong na yan, mga kasama natin ulit, Attorney Nesrin Cali, Election Officer ng Commission on Elections. Attorney, welcome back. Good morning. Thank you. Good morning po sa lahat Yes. po na nanonood sa atin. Simulan na this morning. natin, Attorney, yung mga tanong ng mga kapuso natin. Marami pong may hindi yata alam kung ano ang COMELEC. Right. Pwede nyo ba ipaliwanag ano ba ang ibig sabihin ng COMELEC at ano ang trabaho ninyo? Okay. So, this is a very relevant question po, no? Because recently, meron isang contestant sa isang variety Viral, show. oo. Yes, na sinabi niya na wala siyang idea about what COMELEC is. Mhm. So, COMELEC po, or the Commission on Elections, is an independent government organization. Constitutional body po siya. It's created under the 1987 Constitution. So ang main function po ng COMELEC is to enforce and administer lahat ng batas na may kinalaman po sa pagconduct ng elections. Pag sinabing Ayan. Constitutional Commission na independent, hindi ho kayo napapailalim ng executive Yes, o ng that's Kongreso correct. That's o ng correct. Judikatura. That's correct Independent commission po. Basta usaping eleksyon, COMELEC yan. Yes po, that's Attorney, bukas, simula na ng campaign period. Ito yung mainit yung local elections. Yes. Ano-anong positions bang iboboto sa local level? Mga posisyong pinaglalabanan? Okay. So sa provinces po natin, mag-i-elect sila ng one governor, one vice governor, and then yung members po ng sangguniang pandalawigan. So yung number ng members ng sanggunian, depende po yan sa charter ng province. So anyway po, wala naman po worry ang ating voters kasi dun po sa ballot, may instructions naman po kung ilan yung pwede nilang iboto. So basahin lang po natin ang instructions dun sa ballot. Tsaka specific yun kung saan probinsya yung balota, di ba? Yes, Ito yung that's mga correct. pangalan ng mga kandidato, isi-shade lang naman Yes, yun. that's right. Ayan. Okay. Linawin lang natin, ano ba talaga ang trabaho ng isang mayor at vice mayor? Kasi lahat, may mga LGU, yung mayor talaga parang hari, di ba? Yes, Sa, that's right. sa lahat. Oh. That's Anyway, ano ba right. trabaho ng mayor at vice mayor, attorney? Okay. So yung trabaho po ng mayor and vice mayor, nasa local government code po natin yan, no? So yung main function ng isang mayor, siya po yung chief executive official ng city or municipality. So yung primary function niya, number one, is i-oversee, supervise yung implementation ng lahat ng program, projects, and services para sa city or municipality. And then number two, mag-enforce din or magpatupad ng mga batas or ordinance din sa city. And number three, i-ensure po niya na lahat ng basic services ma-deliver sa kaniyang mga constituency. So yung health-related assistance, educational assistance, medical assistance, etc. po. Vice mayor naman. Ano Okay. bang trabaho ni vice? Alright, si Vice Mayor po, ang pinaka-main function niya is to act as the presiding officer po ng sangguniang panlungsod or bayan. And then number two, siya po ang papalit sa mayor just in case magkaroon ng permanent vacancy sa posisyon ng mayor. Yung sa konseho, no? Sa pagbuo nila ng mga ordinansa. Yes, that's Ayan. right. Attorney, bukas na nga yung pagsisimula ng campaign period sa local level. Klaruhin nga natin ano ba yung mga bawal at pwede. Una, pwede bang magbigay yung mga kandidato ng mga ayuda, relief goods, giveaways habang nangangampanya sila? Okay, bawal po yan. Ayan. So nasa COMELEC rules Regardless po. of amount.
Yes Tatlong po. dilata lang naman, tsaka 1 kilong bigas. Hindi po. Hindi, Okay. okay. So, nasa rules po natin na during public rally or public meetings or during the campaign po, no, bawal po mamigay ng anything of value ang ating mga kandidato. So, it doesn't matter po kung magkano yung value na ipamimigay ng kandidato natin. Pero, attorney, nabanggit mo, bawal. Yes. Pero sa totoong buhay, nakikita natin, ano? Talagang lantaran eh. Wala man lang Yes. effort na patago. Talaga lantaran na Yes pamimigay po, na ayuda. unfortunately, yes po. Eh, yung pakain kaya, attorney, pwede ba magpakain? Umattend sila ng rally ni candidate A, pwede ba silang bigyan ng packed No po. lunch, meals? No. So that's also not allowed po under COMELEC Resolution number 11086, no? So bawal po mamigay ng transportation dun sa attendees, food and drinks. Of course, money, bawal po. That's vote buying, no? And anything of value. Yun Kaso po. kultura ng Pilipinas, pakainin mo man lang kasi sinuportahan ka. Di ba? Yes, but I think the law has always been there naman po eh. Hindi lang natin na-implement ng maayos. So, let's get used to the culture, change the culture po ng Tama. politics natin. Ang mga batas na riyan para sundin, hindi para optional. Ano? Yes, that's correct. Attorney Nesrin Cali ng COMELEC, maraming salamat. Thank you. Tutok lang po sa unang hirit para sa eleksyon ang inyong gabay sa matalinong pagboto. Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!